kumulog, bumuhos ang ulan. Ang bubong ng barong-barong ni Manang Elena sa barangay Bagong Silang ay tila ba isang tambol na walang tigil sa pagtugtog ng malungkot na himig. Niyakap niya ang sarili, hindi dahil lamang sa lamig na humahaplos sa kanyang buto, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan na bumabalot sa kanyang puso. Sa kanyang nanginginig na kamay, nakasuksok ang isang piraso ng papel na, sa isang kisap mata, ay nagbago ng lahat. Isang tiket ng loto, nanalo ng jackpot, mula sa maliit na kama sa sulok, isang mahinang ubo ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ubo ni Maya. Ang apo niyang pilit kumakapit sa buhay, habang ang kanyang puso ay unti-unting nanghihina. Kanina lang, ang doktor sa pampublikong ospital ay tumingin sa kanya ng may awa. At sa mga mata nito, nabasa niya ang kapalarang halos hindi niya kayang bigkasin. Manang Elena, kailangan ni Maya ng operasyon ngayon na. Pero, milyon Manang, kailangan ng milyong piso. Isang halaga na para kay Manang Elena, na nagtatrabaho bilang tagalinis ng kalsada, ay tila abot tanaw, ngunit malayo sa kanyang maabot. Naalala niya ang araw na nakita niya ang tiket. Bumubuga ng init ang araw noon sa kalsada ng Makata, sa tapat mismo ng Valenzuela Enterprise. Abot-abot ang pagod niya sa pagwawalis ng mga kalat, ng mga dahon, ng mga pira-piraso ng buhay ng iba. Sa gitna ng tambak ng basura, kumislap ang isang tiket. Pinulot niya, inilagay sa bulsa, walang malay na ito pala ang magiging susi o ang sumpa ng kanyang kinabukasan. Alam niya kung kanino ito. Kay Don Ricardo Valenzuela, ang negosyanteng kilala hindi lamang sa kayamanan, kundi sa taglay na kasamaan at kasakiman. Ang pangalan niya'y binubulong-bulong sa bawat sulok ng barangay, hindi nang may paghanga, kundi nang may takot at pagkamuhi. Sa labas, ang ulan ay unti-unting humina, ngunit ang bagyo sa puso ni Manang Elena ay nagsisimula pa lamang. Kasabay ng pagbalot ng gabi, sa buong barangay Bagong Silang, ang balita tungkol sa nawawalang tiket ng loto ni Don Ricardo ay kumalat na parang apoy. Naging usap-usapan ng paghahanap. Malalaking karatula ang ipinaskil sa bawat poste. Nag-aalok ng malaking pabuya sa sino mang makakakita o makakapagbalik ng tiket. Ngunit higit sa pabuya, ang takot ang bumalot sa komunidad. Si Don Ricardo, gamit ang kanyang impluensya, ay nagpakalat ng mga pulis at mga pribadong gwardiya. Ang bawat sulok ng barangay ay tila may mga matang nagmamasid. Bawat bahay, bawat tao ay tinitingnan ng may pagdududa. Ang mga gwardya na nakaitim na uniforme, may dalang mga baril at matalim na tingin, ay naglalakad sa mga eskinita, nagtatanong-tanong. Ang mga kapitbahay na dati nagkukwentuhan ng masaya sa lansangan ay ngayon ay nagpapalitan ng mga tingin na puno ng pag-aalinlangan. Sino kaya ang nakakita? Sino kaya ang nagtago? Ang kapayapaan ng barangay Bagong Silang ay nabasag ng paghahanap ni Don Ricardo. Ang bawat pintuan ay tila may anino ng takot. Ang mga bata na dati malayang naglalaro sa kalye ay ngayon ay pinapauwi na ng maaga ng kanilang mga magulang. Ang mga matatanda ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay, nagbabala sa isa't isa na mag-ingat sa bawat kilos at salita. Hindi malinaw kung sino ang pinaghihinalaan, ngunit ang tensyon ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buong barangay. Sa gitna ng kaguluhan, muling napatingin si Manang Elena kay Maya. Payapa ang mukha ng bata sa kanyang pagtulog, ngunit ang balat nito ay maputla. Ang mga labi ay tuyo. 5 taong gulang pa lamang si Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang lumang kaluluwa na napagod na sa pakikipaglaban. Si Maya, ang kanyang apo, ang bunga ng pagmamahala ng kanyang nag-iisang anak at manugang na binawi ng isang malagim na aksidente. Si Maya ang nag-iisang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga, ang nag-iisang ilaw sa madilim niyang mundo. Kinumutan niya ang apo. Ang bawat hininga ni Maya
ay tila isang palaso na tumatama sa puso ni Manang Elena. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili, bakit ngayon? Bakit sa sandaling kailangan niya ng tulong, biglang may lumitaw na tiket? Isang tiket na, sa isang banda, ay ang sagot sa kanyang mga dasal, ngunit sa kabilang banda ay pag-aari ng iba. Bathala! Bulong niya sa hangin na tila narinig lamang ng kanyang sarili. Ito ba ay isang himala upang iligtas ang aking apo? O ito ba ay isang matinding pagsubok sa aking konsensya? Ang init ng tiket sa kanyang kamay ay tila nagbaga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay kumakalampag sa pagitan ng pag-asa at pagkakasala. Ang pagnanais na iligtas si Maya ay napakalaki, napakalakas, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa katapatan, sa tamang gawain, ay nakaugat na sa kanyang pagkatao. Sa gabi na yon, sa loob ng barong-barong, ang labanan sa puso ni Manang Elena ay nagsisimula pa lamang, isang labanan na magbabago ng kanyang buhay at ng buong barangay Bagong Silang magpakailanman. Hindi pa sumisikat ang araw ay gumising na si Manang Elena. Ang bawat kaway ng simoy ng hangin sa dingding ng kanyang barong-barong ay tila nagbabalita ng panganib. Ang liwanag ng umaga, na dati nagdadala ng kapayapaan sa kanyang payak na pamumuhay, ay ngayon ay nagpaparamdam lamang ng mas matinding takot. Sa labas, ang mga gwardya ni Don Ricardo Valenzuela na nakasuot ng itim na uniforme at may mga mukhang walang emosyon ay naglalakad sa mga eskinita. Ang kanilang mga tingin ay tila naghahanap ng anino. Ang balita tungkol sa nawawalang tiket ng loto ay hindi na bulong-bulungan lang. Ito ay naging hiyawan, isang utos na nanggaling sa tuktok ng Valenzuela Enterprise. Hindi lamang malaking pabuya ang inialok ni Don Ricardo. Naglabas din siya ng matinding babala. Sino mang magtago o makikipagsabwatan sa pagtatago ng tiket ay haharap sa matinding parusa. Ang mga salitang ito ay kumalat na parang sakit sa buong barangay Bagong Silang, naghahasik ng takot at pagdududa sa bawat sulok. Ang mga tauhan ni Don Ricardo, na sinamahan ng ilang opisyal ng barangay na malinaw na nasa ilalim ng kanyang impluwensya, ay naghanap sa bawat bahay, bawat tindahan, bawat bakuran. Ang mga simpleng pinto ng mga residente ay tila naging walang silbi laban sa kanilang pilit na pagpasok. Sa bahay ni Manang Elena, ang kanyang maliit na espasyo ay tila naging kulungan. Ang dating tahimik at masipag na si Manang Elena ay nagbago. Ang kanyang mga kilos ay naging mabagal, ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin, at ang kanyang mga salita ay bihira. Hindi niya kayang makipagtinginan sa mga kapitbahay, natatakot na baka mabasa ng mga ito ang bigat ng kanyang sikreto. Kung dati ay madalas siyang nakikipagkwentuhan habang nagwawalis, ngayon ay mabilis siyang nagmamadali. Ang kanyang walis ay tila nagtatago ng hindi lamang basura, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkabahala. Hindi ito nakaligtas sa matalas na mata ni Kaluding Garcia, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay. Si Kaluding na nakita na ang lahat sa buhay at alam na alam ang bawat kilos at gawin ni Manang Elena, ay nagsimulang maghinala. Manang Elena, may problema ba? Mukha kang pinasa ng mundo. Tanong ni Kaluding isang hapon habang naglalaba sila sa puso. Ngunit si Manang Elena ay ngumiti lamang ng pilit. Wala ito, Kaluding. Matanda na lang talaga ako at ang sakit ni Maya. Ayan, pinapagod ako. Ang sagot na ito, bagamat totoo, ay hindi lubos na nagbigay ng kapanatagan kay Kaluding. Alam niyang may mas malalim pa rito. Ang pagbabago sa dating bukas at matapat na Manang Elena ay nagbabanta. Isang senyales na ang isang malaking pasanin ay nasa kanyang balikat. Ang paghahanap ni Don Ricardo ay humihigpit at ang komunidad ay nagsimulang maglabas ng sariling pagdududa. Ang mga bulong-bulungan ay umiikot na mayroong kaaway sa loob. Isang taong nagtatago ng tiket. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay hindi na nagbabahagi ng simpatiya, kundi nagpaparamdam ng pag-aalinlangan. Sino ang maaring magtago ng kayamanan
sa gitna ng kahirapan. Hindi ba't dapat itong ibalik para matapos na ang gulo? Ang presyo ay bumababa hindi lamang mula kay Don Ricardo, kundi mula rin sa mismong komunidad na ginagap ng takot at pagdududa. Isang hapon, habang nakaupo si Manang Elena sa kanyang upuan na kawayan, nagring ang kanyang lumang cellphone. Si Aling Nena, ang kanyang pamangkin mula sa probinsya na paminsan-minsan ay nagpapadala ng kaunting pera para kay Maya, ang tumawag. "Manang, kumusta na si Maya? Wala pa ring pagbabago sa kondisyon niya?" Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pagod at kawalang pag-asa. Dito sa probinsya, halos wala nang makain. Ang hirap talaga ng buhay. Kung minsan na naiisip ko, kailangan talagang gumawa ng paraan, kahit medyo lumabas sa linya, para lang mabuhay. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa puso ni Manang Elena. Kahit hindi nito alam ang tungkol sa tiket, ang kanyang mga pahayag ay tila nagpapatunay sa kanyang sariling lihim na kaisipan. Ang pagnanais na iligtas si Maya, na ngayon ay sinusuportahan pa ng ingay ng kahirapan at desperasyon mula sa kanyang sariling pamilya, ay lalong nagpabigat sa kanyang konsensya. Nanginginig ang kanyang kamay nang ibaba niya ang telepono. Nag-iisa na nga siyang nakikipaglaban, ngunit ngayon ay tila ang kanyang sariling dugo ay nagtutulak sa kanya patungo sa dilim. Sa kabila ng matinding takot at pasanin, hindi sumuko si Manang Elena. Hindi siya maaaring sumuko para kay Maya. Isang umaga, nang bahagyang lumuwag ang pagbabantay ng mga gwardya, patago siyang lumabas ng kanilang barangay. Naglakad siya patungo sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan. Umaasa na, baka doon ay may mas murang solusyon, isang butil ng pag-asa na hindi niya natagpuan sa malaking ospital. Ang klinika ay maliit at luma. Ang amoy ng gamot ay matapang. Pinilit niyang magsalita. Ang kanyang boses ay halos pabulong habang inilalahad ang kalagayan ni Maya. Ang doktor, isang matandang babae na may malambing na tinig, ay maingat na nakinig. Pagkatapos suriin ang mga papeles ni Maya, umiling ito ng malungkot. "Manang Elena, kailangan talaga ni Maya ng agarang operasyon. Ang kanyang kondisyon ay lumalala. Ang puso niya nanghihina na. Ang gastos, Manang, ay talagang malaki. Kung sa publikong ospital ay milyon na, dito rin ay hindi gaanong malayo. Kailangan ng espesyalistang doktor at mga kagamitan na hindi namin kayang ibigay dito." Ang huling butil ng pag-asa ni Manang Elena ay tila nadurog. Ang maliit na klinik na inaasahan niyang magbibigay ng himala ay nagbigay lamang ng mas matinding kumpirmasyon sa kanyang pagdudusa. Bumalik siya sa barangay Bagong Silang. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang kanyang puso ay parang pinupunit. Sa kanyang kamay, ang tiket ng loto ay tila nag-aapoy. Ngayon, ang pagitan ng tama at mali ay mas malabo, mas mahirap. Ang kanyang pagmamahal kay Maya ay lumalaban sa kanyang matinding pagpapahalaga sa integridad. Ang lambat ng pagdududa at desperasyon ay humihigpit, at si Manang Elena ay nasa gitna nito, nag-iisa, naghahanap ng liwanag sa dilim. Isang gabi, nang bumubuhos muli ang ulan, isang ulan na tila ba nakikisama sa paghikbi ng mundo, biglang naging magulo ang tahimik na barong-barong ni Manang Elena. Hindi pa ganap na nadaraig ng pagod ang kanyang katawan mula sa mahabang araw sa ospital, ngunit nagising siya sa isang kakaibang tunog, isang huni na nauwi sa malakas na hikbi, at kasunod nito, ang pagyanig ng maliit na katawan ni Maya sa kanyang tabi. "Maya, apo ko," sigaw ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Nakita niya si Maya na pumapadyak, nanghihina, ang mga mata ay nanlalaki at nakatingin sa kawalan. Isang matinding kumbulsyon ang sumakop sa kanyang apo. Ang kanyang balat ay mas lalong namutla at ang mga labi ay nagkulay asul. Hindi alintana ang matinding lamig at ang kanyang sariling pananakit ng katawan. Mabilis na kinarga ni Manang Elena ang apo.
Ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman, ngunit ang adrenaline mula sa takot ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa ilalim ng malakas na ulan, tinahak niya ang madulas na eskinita. Sumisigaw ng tulong. Saklolo! Tulong po! Ang apo ko! Ang mga kapitbahay ay nagising sa gulo. Ang ilan ay sumama upang tulungan siyang dalhin si Maya sa pinakamalapit na tricycle patungo sa pampublikong ospital. Sa emergency room ng pampublikong ospital, mabilis na kumilos ang mga nurse at doktor. Ang ilaw na puti at matalim ay nagpatingkad sa pagod sa mukha ni Manang Elena habang pinapanood niya ang bawat galaw ng mga nakakaputi. Ibinigay nila ang lahat ng kaya nilang gawin upang patatagin ang kalagayan ni Maya. Ang bawat minuto ay tila isang oras na walang katapusan. Ang bawat hininga ni Maya ay tila huling hininga. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay na tila walang katapusan, lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso. Manang Elena, napakahina na ng puso ni Maya. Isang malaking himala na nakayanan niya ang atake ngayong gabi. Ang kanyang kondisyon ay lumalala ng mabilis. Kailangan na talaga ng operasyon ngayon na. Ginawa namin ang lahat para maging stable siya sa ngayon, pero hindi ito pang matagalan. Sa loob ng ilang araw o baka oras pa, maaaring magkaroon muli siya ng atake na mas matindi. Muling kumalabog ang dibdib ni Manang Elena sa muling pagbanggit ng operasyon at ang larawan ng milyon na halaga. Sa kanyang bulsa, ang tiket ng loto ay tila nagliliwanag, nag-aalok ng isang madaling solusyon, isang butas upang makatakas sa lahat ng hirap na ito. Sa mahabang gabing iyon, sa bangko sa labas ng ER, naglaban ang puso at isip ni Manang Elena. Sa isip niya, sumayaw ang mga imahe. Si Maya na tumatakbo, naglalaro sa ilalim ng araw, malusog at masaya, malayo sa mga kable at hose ng ospital, mga pagkain na masasarap, mga bagong gamit, isang bahay na malayo sa barong-barong at kalungkutan, isang buhay na malayo sa kahirapan, kung saan hindi na niya kailangang magwawalis ng kalsada sa ilalim ng tirik na araw. Ang lahat ng ito ay nasa loob lamang ng kanyang kamay, nakasiksik sa kanyang bulsa, naghihintay na kuhanin. Isang tinig ang bumulong sa kanyang puso, ang tinig ng kanyang yumaong asawa, si Mang Tonyo. Isang simpleng mangingisda si Mang Tonyo, ngunit ang kanyang puso ay puno ng karunungan. Elena! Tila naririnig niya ang malambing na boses nito, ang boses na minsan ay bumubulong ng mga pangaral sa kanya sa ilalim ng bituin. Ang katapatan ang pinakamahalagang kayamanan ng isang tao. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kalinisan ng puso. Ang pagtulong sa iba ng tapat ay mas malaki pa sa anumang halaga ng salapi. Napayuko si Manang Elena. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi niya maaaring gawin ito. Ang kaligayahan ni Maya na nabuo sa kasinungalingan at pagnanakaw ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ang pera mula sa kasamaan ay magiging mantsa sa kaluluwa niya at ni Maya. Paano niya titingnan si Maya sa mata araw-araw nang may malinis na konsensya kung alam niyang ang buhay nito ay nakasalalay sa isang maling desisyon? Ang pagmamahal niya kay Maya ay higit pa sa anumang halaga ng pera. At ang pagmamahal na yon ay humihingi ng katotohanan. Isang matinding desisyon ang binuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng matinding takot. Ibibigay niya ang tiket. Hindi na ito tungkol sa sarili niyang kaginhawaan, kundi sa kinabukasan ni Maya na may dignidad at katotohanan. Mas mabuti pang lumaban ng may kalinisan ng puso kaysa yumaman sa kasamaan. Kinabukasan, pagka-uwi mula sa ospital, ang unang taong pinuntahan ni Manang Elena ay si Kaluding. Hindi siya makatulog sa loob ng 2 gabi at ang desisyon niya ay kailangan niyang ibahagi sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Sa kanilang maliit na kusina, habang humihigop ng mainit na kape na hinaluan ng gatas para sa lakas, dahan-dahan niyang inilabas ang tiket.
Inilagay niya ito sa harap ni Kaluding. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Halos malaglag ang panga ni Kaluding. Manang Elena, ito ang hinahanap ni Don Ricardo. Kaya pala may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. Ang laking halaga nito. Ang kanyang bulong, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkamangha. Kaya nga Kaluding, bumuntong hininga si Manang Elena. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Naisip ko na gamitin ito para kay Maya. Ang Doktor Kaluding, sinabi na kailangan na talaga ng operasyon. Pero hindi ko kaya. Hindi ako magiging payapa. Hindi ito ang paraan. Ibabalik ko ito sa may-ari. Tiningnan ni Kaluding ang kaibigan nang may malalim na paghanga at pag-aalala. Napakabuti mo Manang Elena. Pero paano? Delikado si Don Ricardo. Alam mo naman ang tao na yon. Baka hindi ka lang niya bigyan ng pabuya. Baka iba pa ang gawin sa'yo. Baka isipin niyang tinago mo ito. At paano si Maya? Manang, kailangan ng apo mo ng agarang operasyon. Kailangan nating mag-ingat Kaluding. Giit ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Kailangan ko siyang makausap ng walang gulo, nang hindi mapapansin ng mga tao, lalo na ng mga tauhan niya. Ayokong maging issue ito. Gusto ko lang ibalik at magkaroon ng kapayapaan sa puso. Tumango si Kaluding. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi kita pababayaan. Alam kong kailangan mo ng tulong. May kakilala ako sa opisina ni Don Ricardo na matagal na doon. Si Aling Celia, isang janitress na dati kong kapitbahay. Subukan kong kausapin siya. Baka makatulong siya na makakuha ka ng appointment nang walang masyadong usapan at nang hindi nalalaman ng maraming tao ang dahilan ng iyong pagpunta. Sa mga sumunod na araw, tila ba naghahanda si Manang Elena para sa isang digmaan. Hindi sa digmaan ng galit, kundi ng katotohanan at integridad. Naging mas kalmado siya, ang kanyang desisyon ay matatag. Ang takot ay naroon pa rin, ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib sa tuwing naiisip niya ang pagharap sa taong halos kinatatakutan ng lahat. Ngunit sinamahan na ito ng isang kakaibang kapayapaan. Alam niyang tama ang kanyang gagawin, para kay Maya, para sa kalinisan ng kanyang konsensya. Ang pagharap kay Don Ricardo Valenzuela, ang taong buong barangay ay kinatatakutan at kinamumuhian sa kanyang taglay, nakasamaan at kasakiman ay isang malaking hamon. Isang mayaman at makapangyarihang tao na kilala sa kanyang kawalang awa. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang kanyang kapayapaan ng kalooban at ang kanyang katapatan. Sa kanyang puso, dala ni Manang Elena ang imahe ni Maya na nangangailangan ng paggaling at ang mga pangaral ng kanyang yumaong asawa. Iyon ang kanyang sandata. Handa na siyang harapin ang halimaw na bumabalot sa kanilang kapalaran. Sa wakas, dumating ang araw ng pagharap. Nakaitakda ang kanilang pagpupulong sa isang maliit na tanggapan sa opisina ni Don Ricardo. Isang pagpupulong na sa akala ni Manang Elena ay magtatapos sa pagbabalik ng tiket at sa kapayapaan. Ngunit sa totoo, ay simula pa lang ng isang mas malaking pagbubunyag. Isang pagbubunyag na magbabago sa kanilang lahat, magpakailanman. Kumatok si Manang Elena sa malaking, kumikinang na pintuan ng opisina ni Don Ricardo Valenzuela. Ang kanyang puso ay tila tambol na nagbibigay ng kakaibang retardando. Sa likod niya, malayo sa paningin ngunit malapit sa kanyang puso, si Kaluding ay naghihintay sa labas ng gusali, isang tahimik na anino ng suporta. Ang kanyang simpleng baro at saya ay tila naliliitan sa gitna ng marmol na sahig at matataas na kisame ng Valenzuela Enterprise. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong polish ay sumasalubong sa amoy ng lupa at pagod na dala niya mula sa bagong silang. Pinapasok siya ng isang matangkad at seryosong sekretarya sa isang opisina na mas malaki pa kaysa sa buong barong-barong niya. Nakaupo si Don Ricardo Valenzuela sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa makintab na kahoy
Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkayamot at pagkainip. Mayaman ang kanyang kasuotan at ang kanyang tingin ay mapangmaliit, isang tingin na tila ba ang presensya ni Manang Elena ay isang abala lamang. "Sino ka? Anong kailangan mo?" tanong niya. Hindi man lang pinansin ang kamay ni Manang Elena na bahagyang nanginginig sa paggalang. "Kung pera ang problema mo, hindi ako bangko." Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang bahid ng pagiging tao. "Don Ricardo," nagsimulang magsalita si Manang Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Ako po si Manang Elena. Ako po ang nakapulot ng tiket nyo." Biglang umangat ang kilay ni Don Ricardo. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkayamot tungo sa isang matalas na pagka-interes. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa. "Tiket? Anong tiket?" "Maraming nawawalang papel sa akin." Nanginig ang mga kamay ni Manang Elena habang dahan-dahan niyang inilabas ang nakatiklop na piraso ng papel mula sa kanyang lumang pitaka. Sa bawat galaw, tila ba naghuhukay siya ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Maingat niyang inilapag ang tiket sa mesa. Dahan-dahan itong itinulak patungo kay Don Ricardo. "Ito po, Don Ricardo, ang tiket po ng loto nyo. Nanalo po yata kayo ng jackpot." Ngayon, nawala na ang pagkainip sa mukha ni Don Ricardo. Napalitan ito ng isang halo ng gulat at abot-langit na kagalakan. Mabilis niyang dinampot ang tiket. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang kinikilatis ang bawat numero, ang security markings. Isang ngisi ang unti-unting lumabas sa kanyang labi. Isang ngisi na puno ng tagumpay at kasamaan. Totoo nga, bulong niya. Tila hindi makapaniwala. Ang buong opisina ay tila umilaw sa kanyang pag-uugali na punong-puno ng pagmamay-ari. Hindi siya nagtangkang magtanong kung bakit ito matagal bago ibalik o paano ito napunta kay Manang Elena. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tiket. Habang abala si Don Ricardo sa paghalik at paghaplos sa tiket, na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang paningin ni Manang Elena ay hindi sinasadyang napadpad sa likod ng kanyang mesa. Doon, nakasabit sa dingding, ay isang malaking litrato. Isang litrato ni Don Ricardo nakatayo sa harap ng isang magarang itim na sedan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at kapangyarihan. Hindi naintindihan ni Manang Elena kung bakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sasakyan. Nagkaroon ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib habang tinitingnan niya ang kotse. Isang detalye ang biglang tumama sa kanya, ang plaka. Hindi karaniwang plaka, hindi lang basta mga numero at letra. Mayroon itong kakaibang pagkakaayos, isang kombinasyon ng titik at numero na tila pamilyar, tila minsan na niyang nakita. At sa bandang gilid ng bumper, sa likuran, ay may isang maliit na yupi. Hindi halata sa ordinaryong tingin, ngunit para kay Manang Elena, ito ay tila isang sugat na bumalik at bumalik. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang ulan, ang dilim, ang ingay ng pagbangga. Ang pagkaladkad ng jeep na sinasakyan ng kanyang anak at manugang. Ang putok. Ang malalim na ugong ng isang sasakyan na mabilis na tumakas. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa likod. Ang malaking itim na anino na humarurot sa dilim, nag-iwan ng alikabok at pagkawasak. Ang kanyang anak na si Aling Elena at manugang na si Mang Oscar, nakahandusay sa kalsada, walang buhay. At si Maya, isang sanggol pa lamang, nakabalot sa kumot sa gitna ng pagkawasak, humihikbi ng mahina. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na katawan, isang buto ng sakit ang nagsisimula ng tumubo. Ang sakit sa puso na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang yupi sa bumper, ang kakaibang plaka, ang itim na kotse. Ang lahat ay bumalik sa kanya ng buong puwersa, tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Hindi siya nagkamali. Hindi siya maaring magkamali. Ito ang kotseng iyon. Ang kotseng bumangga sa jeep ng kanyang pamilya.
Ang kotseng nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga anak at ng sakit ni Maya. Ang kotseng tumakas, iniiwan ang lahat ng pasakit sa kanya. Ang lahat ng kirot, ang lahat ng puot, ang lahat ng pighati na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay biglang sumiklab na parang isang bulkan. Hindi na ito tungkol sa tiket ng loto. Hindi na ito tungkol sa kanyang konsensya. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang apo, si Don Ricardo Valenzuela, ang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ang lalaking kanyang pinagbalik ng tiket na nagkakahalaga ng milyon, ay siya ring salarin na sumira sa kanyang buhay. Ang tiket ng loto, na dati ay isang krus na pinasan niya sa kanyang moralidad, ay naging isang armas. Isang sandata ng katarungan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay, na kanina ay punong-puno ng pagpipilian, ay ngayon ay naninigas sa matinding desisyon. Ang kanyang pagmamahal kay Maya ay hindi na lamang isang pagnanais na pagalingin ang apo. Ito ay naging isang sigaw ng paghihiganti. Sa harap niya, si Don Ricardo ay tumawa ng malakas. Hawak pa rin ang tiket. Kaya pala matagal na wala. Ang laking halaga nito. Hindi niya man lang napansin ang apoy sa mga mata ni Manang Elena. Hindi niya alam na ang matandang babae sa kanyang harapan, na dati handang ibalik ang kanyang kayamanan, ay ngayon ay naging isang tagapagbalita ng kanyang sariling kapahamakan. Ang kanyang ngiti ay nanatiling mapang maliit. Hindi alam na ang kanyang kasakiman at kawalang awa ay bumalik upang parusahan siya. Ang laban sa pagitan ng kahinaan at kapangyarihan, ng karukaan at kayamanan, ng katotohanan at kasamaan, ay nagsisimula pa lamang. At si Manang Elena, ang simpleng tagalinis ng kalsada, ay hindi na handang sumuko ng hindi lumalaban. Ang pagtawa ni Don Ricardo, na tila halakhak ng tagumpay, ay pumunit sa tahimik na tanggapan. Hawak niya ang tiket ng loto. Hindi nalalaman na ang naglalagablab na puot sa mga mata ni Manang Elena ay hindi para sa tiket, kundi para sa mas malalim na sugat. Sa loob niya, ang dating takot ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang lakas na nanggaling sa katotohanan. Don Ricardo, matatag na sambit ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay hindi na pabulong, bagkus ay puno ng isang hindi maipaliwanag na pag-angkin. Hindi po ito ganun kasimple. Nilingon siya ni Don Ricardo. Ang ngiti sa labi ay unti-unting nawala. Anong hindi simple? Ibinigay mo na ang tiket ko. Sige, sabihin mo ang pabuya mo at matatapos na tayo dito. Mayabang ang kanyang tinig, akala niya'y pera lang ang habol ng matanda. Ngunit umiling si Manang Elena. Hindi po ako nagpunta rito para sa pabuya, Don Ricardo. Nagpunta po ako rito para sa katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa plaka ng sasakyan sa litrato, sa maliit na yupi sa bumper na tila ba sumisigaw ng alaala. Alam niyo po ba? Ang buhay ay sadyang mapanlinlang. Kung minsan, ang isang maliit na bagay ay pwedeng maging susi para mabuksan ang isang pinto. At kung minsan, ang pinto na yon ay nagtatago ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Nagkunot ang noo ni Don Ricardo. Anong pinagsasabi mo, matanda? Puro ka pala isipan. Kung wala kang sasabihing matino, lumayas ka. Ang tiket ko ay nasa akin na at wala akong utang sa'yo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamayabang, may isang kurot ng pag-aalala na bumalat sa kanyang puso. Ang mga salita ni Manang Elena ay tila may sinasabi na hindi niya maunawaan, ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. Ang tiket po na yan, Don Ricardo, patuloy ni Manang Elena, hindi pa rin nawawala ang kanyang tingin sa litrato, ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa atin pareho. Para sa inyo, upang makamit ang inyong kayamanan. At para naman sa akin, upang makamit ang katarungan. Dahan-dahan niyang kinuha ang tiket mula sa kamay ni Don Ricardo na nagulat sa ginawa niya. Hindi po ito akin.
Pero sa ngayon, hawak ko pa rin ang isang susi para sa inyong kayamanan. Pero ang susi na yan ay may presyo. Don Ricardo, ang presyo ay ang katotohanan. Bago pa man makapagsalita si Don Ricardo, mabilis na lumabas si Manang Elena ng opisina, dala ang tiket. Ang pagkalito at galit ni Don Ricardo ay pumalit sa kanyang kaligayahan. Isang ordinaryong matanda lang si Manang Elena, ngunit ang kanyang mga salita ay tila may lason na bumalot sa isip ni Don Ricardo. Sino ba ang matandang yon? Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Anong katarungan ang kanyang hinahanap? Nang makalabas si Manang Elena, sinalubong siya ni Kaluding. "Kumusta, Elena? Anong nangyari?" "Kaluding," bulong ni Manang Elena, ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi ko ibinalik ng buo. Sinabi ko sa kanya na ito ay isang pagkakataon para sa katarungan." Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkakakita sa litrato hanggang sa huling pag-uusap nila. Ang mga mata ni Kaluding ay nanlaki sa gulat at takot. "Ginoo ko, Elena." "Siya nga," bulong ni Kaluding, nanginginig. "Napakadelikado nito. Paano na ngayon? Siguradong ipapahanap ka niyan. Kailangan nating maging matalino." "Kaluding," giit ni Manang Elena, "hindi na ito tungkol sa tiket. Ito ay tungkol sa buhay ni Maya at sa alaala ng aking mga anak. Gagamitin ko ang tiket na ito hindi para yumaman, kundi para makamit ang katarungan." Nagsimula silang magplano. Ang tiket ay magiging pain. Isang pangingiliti sa konsensya ni Don Ricardo. Napuwersahin siyang lumabas at aminin ang kanyang kasalanan. Samantala, sa kanyang opisina, si Don Ricardo ay tila isang tigre na nakakulong sa hawla, naglalakad pabalik-balik. Ang ngisi ng tagumpay ay napalitan ng matinding pagkabahala. Ang tiket, ang pinakamalaking panalo sa kanyang buhay, ay nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito ganap na pag-aari. Ang mga salita ni Manang Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Katarungan, mga lihim na matagal nang nakabaon. Sino ang babaeng yon? Anong alam niya? Bulong niya sa kanyang sekretarya. "Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang pangalan niya, ang pamilya niya, ang nakaraan niya, lahat." Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Don Ricardo. Ang bawat sulok ng barangay Bagong Silang ay muling sinuyod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang tiket ang kanilang hinahanap. Hinahanap nila si Manang Elena at ang kanyang lihim. Nakuha nila ang impormasyon tungkol kay Manang Elena, ang kanyang pagiging balo, ang kanyang nag-iisang apo na may sakit sa puso, ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang anak at manugang sa isang hit-and-run na aksidente. Nang matanggap ni Don Ricardo ang ulat, biglang nanlamig ang kanyang dugo. Ang aksidente. Ang kanyang kotse. Ang gabi na yon. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang matandang babae na yon, alam niya. Nagsimulang magtugma ang mga piraso ng palaisipan. Ang sakit ni Maya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, at ang kanyang sariling sasakyan na may maliit na yupi sa bumper na pinagawa niya pagkatapos ng gabing iyon. Nagkaroon ng malaking butas sa kanyang mga alibi. Ang matandang tagalinis ng kalsada na akala niya'y walang alam at walang kakayahan ay naging isang malaking banta. Ang pagkabahala ni Don Ricardo ay naging matinding takot at galit. Kung malalaman ng publiko ang katotohanan, hindi lang ang kanyang kayamanan ang mawawala, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon at kalayaan. Hanapin ninyo si Manang Elena, kunin ninyo ang tiket, at siguraduhin ninyong hindi na siya makakapagsalita kailanman. Ang utos niya sa kanyang mga tauhan. Nagsimula ang isang madilim na laro ng pusa at daga. Ang mga tauhan ni Don Ricardo ay nagpakalat sa Bagong Silang, naghahanap kay Manang Elena. Ang kanyang dating tahimik na buhay ay naging isang pelikula ng pagtakas. Sina Manang Elena at Kaluding ay kinailangan maging maingat, lumilipat ng bahay ng mga kamag-anak sa gabi, nagpapanggap na nagbabakasyon sa araw. Hindi nagtagal,
Ang banta ay kumalat sa kanyang pamilya. Isang gabi, nakatanggap ng tawag si Manang Elena mula kay Aling Nena, ang kanyang pamangkin sa probinsya. Manang, may mga lalaki po rito naghahanap sa inyo. Tinatanong nila kung nasaan kayo at nagbanta na kung hindi kayo magpakita, manganganib daw po kami rito. Ang tinig ni Aling Nena ay puno ng takot. Hindi lang yon. Sa ospital, ang mga doktor na dating nagpapakita ng simpatiya kay Maya ay biglang naging malamig. Manang Elena, may problema po sa papeles ni Maya. Mukhang may nagpapatigil po sa kanyang operasyon. Kailangan nating ayusin ito bago siya maoperahan. Ang bawat pinto ay tila sumasarado. Ang buhay ni Maya ay nakasalalay sa isang tiket at sa katotohanan na matagal nang nakabaon. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatago, napagtanto ni Manang Elena na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong, isang taong may kapangyarihan ngunit may malinis na puso. Naalala niya si Kapitan Bert Lontok, ang pinuno ng kanilang barangay. Isang matandang kapitan si Bert, kilala sa kanyang pagiging tapat at sa pakikinig sa kanyang nasasakupan. Isang madaling araw, nang bahagyang lumuwag ang pagbabantay, patago silang pumunta ni Kaluding sa bahay ni Kapitan Bert. Sa liwanag ng isang lampara, inilatag ni Manang Elena ang buong kwento, ang tiket, ang litrato, ang trahedya ng kanyang pamilya, at ang mga banta ni Don Ricardo. Ipinakita niya ang tiket, ang pruweba ng kanyang pagkakadiskubre. Napakatahimik ni Kapitan Bert habang nakikinig. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo ng pagdududa at pag-aalala. Manang Elena, malaking akusasyon po ito. Si Don Ricardo ay napakamakapangyarihan. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. May mga alaala ako, Kapitan. May yupi sa bumper, may kakaibang plaka, at ang katotohanan po ay nasa puso ko. Alam ko po na siya ang salarin. Para kay Maya, Kapitan. Hindi ko po hahayaan na mawalan ako ng apo dahil sa kanyang kasamaan. Ang determinasyon sa tinig ni Manang Elena ay tumagos sa Kapitan. Nakita niya ang apoy sa mga mata ng matanda, ang pagmamahal at sakit na dala nito. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, tumango si Kapitan Bert. Manang Elena, naniniwala ako sa iyo. Hindi ko kayang pabayaan ang isa sa aking nasasakupan. Pangako ko po, Manang, hindi ako direktang makikialam sa ngayon dahil kailangan natin ng mas matibay na pruweba. Ngunit lihim kong iimbestigahan ito. Hindi ako bibitaw hanggat hindi natin nabibigyan ng katarungan ang iyong pamilya at ang iyong apo. Sa mga salita ni Kapitan Bert, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Manang Elena. Hindi siya nag-iisa. May kasama na siya sa labang ito. Ang laro ni Don Ricardo ay naging isang laban ng bagong silang laban sa kanyang kapangyarihan. At sa gitna ng lahat, si Manang Elena, ang simpleng tagalinis ng kalsada, ay handa nang harapin ang mas malaking pagsubok. Dala ang tiket ng loto, hindi bilang isang panalo, kundi bilang isang matalim na tabak ng katarungan. Ang barangay hall ng bagong silang ay hindi kailanman naging kasing igting noong gabing iyon. Bawat upuan ay puno, at marami ang nakatayo, nakasandal sa mga pader. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Ang simpleng espasyo na karaniwang ginagamit para sa mga pulong ng komunidad o pagdiriwang ay ngayon ay tila isang korte ng bayan. Ang hangin ay makapal sa pag-asa at pagdududa. Sa gitna ng entablado, sa likod ng isang kawayan na mesa, nakaupo si Manang Elena. Payak ang kasuotan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi kailanman nakita ng kanyang mga kapitbahay. Sa tabi niya, si Kaluding, na ang mukha ay seryoso ngunit handang suportahan ang kanyang kaibigan. Hindi kalayuan, nagkukubli sa likod ng ilang residente, si Kapitan Bert Lontok, na may seryosong mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na lihim niyang ibinibigay kay Manang Elena. Sa sulok, tahimik na nakaupo ang isang batang reporter
mula sa isang lokal na pahayagan, dala ang kanyang notebook at ballpen, handang isulat ang bawat salita. Mga kababayan ko sa bagong silang, nagsimulang magsalita si Manang Elena. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig, sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Marami po sa atin ang nagtataka kung bakit ko kayo pinatawag ngayong gabi. Marami rin po sa atin ang nagtataka sa balita tungkol sa nawawalang tiket ng loto ni Don Ricardo Valenzuela. Ibinuka niya ang kanyang palad at ipinakita ang nakatiklop na tiket na tila nagliliwanag sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga tao. Ang iba ay nagturo, ang iba ay nagulat. Ang tiket po na ito, patuloy niya, ay hawak ko. At ngayong gabi, narito ako upang isauli ito sa may-ari nito, si Don Ricardo Valenzuela. Ang mga mata ng lahat ay napatingin sa pintuan ng barangay hall. At doon, pumasok si Don Ricardo na nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at pagmamayabang. Sinalubong siya ng tahimik na paghanga ng ilan, ngunit ang karamihan ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Diretso siyang umakyat sa entablado, tumayo sa harap ni Manang Elena. Ang kanyang ngisi ay mapangmaliit. Sige, ibalik mo na. Matanda, at tapusin na natin ang komedyang ito. May importanteng negosyo pa ako. Ngunit umiling si Manang Elena. Hindi po ganun kadali, Don Ricardo. Ibabalik ko po ito sa inyo. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyo munang aminin sa harap ng lahat ng tao rito ang isang mas malaking kasalanan. Isang kasalanan na matagal na ninyong tinatago. Nagtawanan ng ilang nasa likuran, iniisip na nababaliw na ang matanda. Ngunit si Don Ricardo ay nagkunot ang noo. Ang kanyang ngisi ay unti-unting nawala. Anong pinagsasabi mo, Manang? Wala akong kasalanan at wala kang karapatang diktahan ako. Ang tiket na yan ay akin. Kayamanan? Kapangyarihan? Sino sa inyo ang hindi nangangarap niyan? Nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas, punong-puno ng pangako. Manang Elena, kung may gusto ka, sabihin mo. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ngunit kung sa tingin mo ay makukuha mo ang tiket na ito sa pamamagitan ng paggawa ng gulo, nagkakamali ka. Para sa inyo, mga kababayan, nangako ako na kapag nakuha ko ang tiket na ito, tutulungan ko ang ating barangay. Magtatayo tayo ng bagong eskwelahan, magbibigay ng trabaho, at pababahain ko kayo ng tulong. Ang ilang residente ay napatango-tango, naliligayahan sa kanyang mga pangako. Ang iba ay tumingin kay Manang Elena na tila ba humihingi ng paliwanag. Don Ricardo, nagsimulang magsalita si Manang Elena. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may bigat. Maaaring magbigay kayo ng kayamanan, ngunit hindi nyo kayang ibalik ang buhay na nawala. Hindi nyo kayang pagalingin ang sakit na dulot ng inyong kapabayaan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, na tila binabalikan ng isang masakit na nakaraan. Maraming tao na po ang lumipas, Don Ricardo. Isang gabing umuulan, sa kalsada ng Makata, may isang sasakyan na tumakbo at iniwan ang lahat ng pasakit. Isang aksidente na kumitil sa buhay ng aking anak at manugang at nagdulot ng sakit sa puso ng aking apo, si Maya. Biglang nagbago ang reaksyon ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Nababaliw ka na, matanda. Anong kinalaman ko riyan? Hindi ako nagmamaneho ng gabing iyon. Hindi ako kailanman nakasakit ng sinuman. Gusto mo lang manggulo. Hinarap niya ang mga tao. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto niya lang ng atensyon o baka pera. Ang apo niya ay may sakit. Kaya marahil ay gumagawa lang siya ng kwento. Naging bulong-bulungan ang mga tao. Mayroong ilan na nagduda. Ngunit si Manang Elena ay nanatiling matatag. Alam ko po ang sasakyang yon, Don Ricardo. Sambit niya, ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. May maliit na yupi sa bumper at ang plaka, hindi ko kailanman nakalimutan. Sa puntong ito, naglakad si Kapitan Bert palabas mula sa kanyang kinauupuan. Hindi niya tiningnan si Don Ricardo,
kundi si Manang Elena at isang pahiwatig ang kanyang ibinigay. Tumango si Manang Elena. Mga kababayan, patuloy ni Manang Elena, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang sugat ay nananatili. At mayroon akong isang bagay na matagal kong iningatan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay kailangan ko itong ingatan. Inilabas ni Manang Elena mula sa kanyang lumang pitaka ang isang maliit na balot ng tela. Maingat niyang binuksan ito at lumabas mula doon ang isang piraso ng babasagin na salamin na may kakaibang hugis. Ito po, wika niya, hawak ang salamin. Mula po ito sa headlight ng kotseng tumama sa jeep ng aking anak. Nakita ko ito sa tabi ng bangkay ng aking anak. Kinupkop ko, hindi ko alam kung bakit. Isang basag na salamin? Ano yan, fairy tale? Alam mo bang pwedeng makakuha ng ganyan kahit saan? Nagtangkang magpaliwanag si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, lumapit si Kaluding sa harap. Hindi lang po yan, Don Ricardo. Matapang na sigaw ni Kaluding. Ang mga tauhan niyo po ay dumating sa aming bahay. Nagbabanta. Ang pamangkin ni Manang Elena sa probinsya ay nakatanggap din ng banta. Sinubukan niyo ring harangan ang operasyon ni Maya sa ospital. Bakit niyo po gagawin yan kung wala kayong tinatago? Ang mga bulong-bulungan sa mga tao ay naging mas malakas. Ang pagdududa ay napalitan ng galit. Sa likuran, naglabas si Kapitan Bert ng isang piraso ng papel. At ito po, Kapitan Bert, ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad, ay ang salaysay ni Mang Pedring, isang dating mekaniko ni Don Ricardo. Nagtatago si Mang Pedring sa ngayon. Natatakot sa inyo, Don Ricardo, ngunit handa siyang sumaksi sa korte. Sinabi niya na ilang araw matapos ang aksidente, personal mo siyang pinuntahan, Don Ricardo, at pinagawa ang maliit na yupi sa likurang bumper ng iyong itim na sedan, kasama ang pagpapalit ng headlight. Nasaan ka raw ng gabing yon? At bakit mo ipinagbawal na sabihin ni Mang Pedring sa sino man ang tungkol sa pag-aayos? Ang mga salita ni Kapitan Bert ay tila kidlat na tumama sa barangay hall. Ang mukha ni Don Ricardo ay ganap na namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang tiket ng loto na hawak pa rin ni Manang Elena ay tila isang mitsa na sumisindi sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ngisi ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Kasalanan ko. Hindi ko ginawa yan. Niloloko nila kayo. Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay halos maging tili. Nagsimula siyang lumingalinga, tila naghahanap ng butas para takasan ang katotohanan. At ang plaka, Don Ricardo? Tanong ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit malakas, tila espada na tumatagos sa puso ng kasamaan. Ang plaka na DRV Yasanot, ang inyong initials at ang buwan ng kapanganakan ni Maya, ang buwan na nawala ang aking mga anak, ay hindi po ba isang patunay? Ang galit ng komunidad ay sumiklab na parang apoy. Ang mga bulong-bulungan ay naging hiyawan ng pagkamuhi. Walang hiya ka, Don Ricardo. Ikaw ang may kasalanan. Panagutan mo ang buhay ng mga inosente. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ng kapangyarihan ni Don Ricardo ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng matinding takot. Sinubukan niyang tumakbo, itulak ang mga tao sa kanyang dinaraanan, patungo sa pintuan. Ngunit ang galit ng mga tao ay mas matindi kaysa sa kanyang kapangyarihan. Hinawakan siya ng ilang kalalakihan mula sa komunidad. Ang iba ay sumigaw at tumutol. Ang reporter ay mabilis na kinukunan ng litrato ang bawat pangyayari. Hindi ka makakatakas, Don Ricardo. Sigaw ng isang residente. Panagutan mo ang iyong mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Elena ay nanatiling nakatayo sa entablado. Hawak pa rin ang tiket ng loto. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy, hindi na luha ng kalungkutan,
kundi ng tagumpay at ng katarungan. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang katotohanan, sa wakas, ay nangingibabaw. At sa bagong silang, ang gabi na iyon ay magiging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-asa at pagpapagaling na nagmula sa isang matandang babaeng may tiket ng loto at isang di mababagong puso. Ang sigawan ng mga tao, ang mga flash ng kamera, at ang pagpupumiglas ni Don Ricardo Valenzuela ay nagpatunay na ang gabi sa Barangay Bagong Silang ay hindi kailanman magiging gaya ng dati. Nang dakipin ng mga residente si Don Ricardo, ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng panginginig sa takot. Isang matinding kaba ang sumakop sa kanya, hindi dahil sa tiket ng loto, kundi dahil sa katotohanan na unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. Sa wakas, dumating ang mga pulis, hindi upang hanapin ang tiket, kundi upang imbestigahan ang isang kasong hit and run na matagal nang nakabaon. Ang hawak ni Manang Elena na tiket ay naging simbolo. Isang selyo ng pagpapatunay sa kanyang kwento. Ang mga larawan ng pagpupumiglas ni Don Ricardo at ang matatag na tindig ni Manang Elena sa harap ng mga reporter ay agad na kumalat. Nagpinta ng isang larawan ng hindi inaasahang pagtatagumpay ng maliliit laban sa mga makapangyarihan. Kinaumagahan, ang buong bansa ay nagising sa balita. Ang mukha ni Don Ricardo Valenzuela, na dati pinalamutian ng mga pabalat ng business magazine, ay ngayon ay nasa headline ng lahat ng pahayagan, kaakibat ang mga salitang dating milyonaryo na sangkot sa krimen at katiwalian. Ang Valenzuela Enterprise, ang imperyo na binuo niya sa loob ng maraming taon, ay nagsimulang gumuho. Ang mga bank accounts ay ni-freeze, ang mga kontrata ay kinansela, at ang mga dating kasosyo ay mabilis na lumayo. Natatakot na madamay sa iskandalo. Ang mga empleyado na matagal nang nagtiis sa kanyang kalupitan ay nagsimulang magsalita. Naglalabas ng mga kwento ng pang-aabuso at korupsyon. Ang tiket ng loto ay naging mitsa lamang. Ang kasakiman at kasamaan ni Don Ricardo ang nagpasabog ng kanyang sariling mundo. Ang mga testigo na matagal nang natakot sa kanyang impluwensya ay naglakas loob na lumantad. Nagbunyag ng iba't ibang kaso ng panlilinlang at panggigipit na ginawa ni Don Ricardo sa mga nakaraan. Ang kanyang pagbagsak ay naging babala sa mga mayayamang nag-iisip na kayang bilhin ang lahat, pati na ang hustisya. Si Don Ricardo ay humarap sa hukuman, hindi lamang sa kasong hit and run, kundi pati na rin sa mga kasong extortion, obstruction of justice, at iba pang krimen na nahukay sa panahon ng investigasyon. Ang salaysay ni Mang Pedring, ang mekanikong nag-ayos ng kanyang kotse, ay matibay na ebidensya. Ang testimonya ni Manang Elena, na puno ng katapatan at pighati, ay tumagos sa puso ng mga hurado. Pati na rin ang panggigipit ni Don Ricardo sa ospital at sa pamilya ni Elena sa probinsya ay naging bahagi ng kaso na nagpapakita ng kanyang walang awang karakter. Ang determinasyon ni Kapitan Bert na siyasatin ang mga lihim ni Don Ricardo, kahit na sa ilalim ng pagbabanta, ay nagbigay ng sapat na impormasyon para sa matibay na kaso. Sa huli, ang dating makapangyarihang negosyante ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon at nahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ang kanyang kayamanan na minsan ay pinagmulan ng kanyang kapangyarihan at pagmamataas ay kinumpiska ng gobyerno. Isang bahagi nito ay inilaan para sa mga biktima ng kanyang kalupitan. Sa gitna ng pagbagsak ni Don Ricardo, ang isang bagong liwanag ay unti-unting sumisikat sa buhay ni Manang Elena at Maya. Ang kwento ni Manang Elena, ang simpleng tagalinis ng kalsada na naglakas loob na harapin ang isang makapangyarihang tao para sa katarungan, ay kumalat sa buong bansa. Naging inspirasyon siya sa marami. Isang simbolo ng pag-asa para sa mga inaapi. Ang kanyang kabutihan at katapatan ay nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa salapi,
kundi sa kalinisan ng puso. Salamat sa panawagan ni Kapitan Bert at sa suporta ng publiko, isang Justice for Maya Fund ang itinatag na sinuportahan ng mga donations at bahagi ng kinumpiskang ari-arian ni Don Ricardo. Sa wakas, nakuha ni Maya ang kinakailangang operasyon. Isang linggo matapos ang paglilitis sa isang pribadong ospital na pinagkalooban ng pinakamahuhusay na doktor, si Maya ay sumailalim sa matagumpay na operasyon sa puso. Isang malaking hininga ng kaluwagan ang inilabas ni Manang Elena nang lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Matagumpay po, Manang Elena, magiging maayos na po si Maya. Ang mga araw matapos ang operasyon ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang bawat lumipas na oras ay nagdadala ng mas malaking pag-asa. Sa bawat pagbukas ng mata ni Maya, sa bawat pagngiti niya, tila naghihilom din ang mga sugat sa puso ni Manang Elena. Kinumutan niya ang apo, ang kanyang kamay ay hinahaplos ang malambot na buhok nito. "Maya ko, gagaling ka na anak, gagaling ka na," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ang paggaling ni Maya ay mabagal, ngunit matatag. Ang dating maputlang balat ay unti-unting bumalik sa pagiging pinkish. Ang kanyang mga mata, na dati tila lumang kaluluwa, ay ngayon ay puno ng kislap ng pagkabata. Ang bawat laro, bawat tawa, bawat takbo sa bakuran ay nagpapatunay na ang buhay ay may bagong pag-asa. Para kay Manang Elena, ang paggaling ni Maya ay ang pinakamagandang gantimpala, higit pa sa anumang halaga ng pera. Si Manang Elena ay hindi lamang ang nag-iisang nagkaroon ng bukang liwayway. Ang buong barangay Bagong Silang ay nagbago. Ang kanyang pagiging matapang ay nagmulat sa mga mata ng marami. Ang dating tahimik na komunidad ay naging mas bukas. Mas matapang na labanan ang mga katiwalian. Ang dating mga biktima ni Don Ricardo na natakot na magsalita ay nagkaroon ng lakas ng loob na ihayag ang kanilang mga karanasan na nagbigay ng katarungan sa iba pang mga kaso. Ang bayanihan spirit ay muling nabuhay. Pinagbubuklod ang mga residente sa pagtatayo ng mas ligtas at mas patas na komunidad. Naging ina ng katarungan si Manang Elena sa kanilang barangay. Kung dati ay nagwawalis siya ng mga kalat sa kalsada, ngayon ay nagbibigay siya ng payo at lakas ng loob sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang bahay, na dati simbolo ng kahirapan, ay naging tahanan ng pag-asa. Si Kaluding, na naging kanyang matibay na kasama, ay patuloy na sumusuporta. Ipinagmamalaki ang kanyang kaibigan na hindi sumuko sa kabila ng lahat. Si Kapitan Bert, na naging lihim na taga-suporta, ay patuloy na nagtatrabaho upang masiguro na ang Bagong Silang ay magiging isang komunidad na pinahahalagahan ang katarungan at katapatan. Pati na rin si Aling Nena mula sa probinsya, na nakaranas din ng banta, ay nagpasyang lumipat sa Bagong Silang upang magsimula muli. Hawak ang pag-asa na hatid ng kanyang tiyahin. Ang barangay Bagong Silang, matapos ang lahat ng kaguluhan, ay nagkaroon ng bagong simula. Ang mga lumang gusali ay inayos, ang mga kalsada ay nilinis, hindi lamang sa dumi, kundi pati na rin sa takot at corruption. Ang mga bata ay malayang naglalaro sa kalsada. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang mga kapitbahay ay muling nagkukwentuhan ng masaya, nagbabahagi ng mga kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Isang hapon, sa ilalim ng gintong sinag ng papalubog na araw, nakaupo si Manang Elena sa labas ng kanilang bagong bahay. Isang maliit, ngunit malinis na bahay na itinayo mula sa tulong ng komunidad at bahagi ng Justice for Maya Fund. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Maya. Si Maya, na ngayon ay malusog na, ay malayang tumatakbo sa bakuran. Hinahabol ang mga alitap-tap. Ang kanyang mga tawa ay musika sa tainga ni Manang Elena. Hindi na niya iniisip ang tiket ng loto na matapos itong magsilbing ebidensya, ay naibalik din sa tamang may-ari, ang gobyerno, bilang bahagi ng mga kinumpiskang ari-arian. Hindi na niya iniisip ang kayamanan.
Ang pinakamahalagang kayamanan sa kanya ay ang buhay at kaligayahan ng kanyang apo. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Alam niyang dumating ang katarungan kahit na matagal. Hindi siya yumaman sa salapi, ngunit siya ay yumaman sa kalinisan ng kanyang puso at sa pagmamahal ng kanyang apo at ng buong komunidad. Ang simoy ng hangin ay yumakap kay Manang Elena. Tila ba nagbibigay ng payapa. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo, malalim at puno ng pag-asa. Naging matagumpay siya sa laban ng kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng tiket para sa sariling pakinabang, kundi sa paggamit nito bilang mitsa ng katotohanan. At sa bawat kislap ng alitaptap na hinahabol ni Maya, tila nagbubunyag ng isang bagong bukang liwayway, isang pagpapatunay na ang kabutihan at katarungan ay laging mananaig sa huli.